simulat ko na ako para hindi ko ako malilito. So, salamat ko sa Panginoon dahil pangalawang blessing ko rin po na dumalo sa camp. At alam ko po na marami pa pong years hindi bigay ang Panginoon. Nandun po na yung sa camp, napakaganda po yung nangyari. So, yung tema po ay Draw Near to God. So, sabi nga po nila kanina at yung mensahe sa camp na ang paglapit natin sa Diyos ay dapat intentional. The more na lumalayo ka sa Panginoon, the more na lumilit yung paningin mo sa Kanya. Pero the more na lumalapit ka, syempre lumalaki siya. Kapag kasi malit ang tingin mo sa Panginoon, andun na malit na rin yung tiwala mo sa Kanya. Pero kapag malaki yung tingin mo sa Panginoon, mako-overcome mo ang lahat. At sabi pa dito, if you want to do something great, dapat meron kang disiplina. Amen. At nandun na, kung gusto mo mabago yung buhay ko, kung gusto mong mas mapalapit ka sa Diyos, mag-decision ka. Disiplinahin mo yung sarili mo wala sa pagbibigay mo ng oras sa Kanya, paglalaan mo ng oras sa Kanya. At sabi dito, bakit hindi tayo nagtatagumpay sa ating buhay? Iyon po ay dahil sa mga stronghold na meron sa ating buhay. Amen. Ano po yung mga yun? Yung galit, sakit kinakaw, yung takot, yung demonic oppression, mga bisyo, mga sugal, at pati na rin po yung trabaho. Yung trabaho po kasi, it's either blessing o hindi. Andun na, pagkapalain tayo ng Panginoon sa trabaho natin. Pero make sure na magbibigay ka ng time para sa Panginoon. Nag-aalat ka ng time para sa Panginoon. Para na sa ganon, balance na tayo. Sabi ko dito, at yun po, may isang point po na yung reason kung bakit hindi na nagtagumpay. Tatlong validity ng kausan, ikatan kayo at ipagkagkapuan ng tibasol kayo. Amen. Haan ka, talagang aramidin ka dito, nung talagang ayat kayo, may paraan. Amen. Pag ayaw natin, ang dami natin sinasabi na, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Amen. Pero kung talagang nanaisip mo makalapit sa Panginoon, kung nanaisip mo lumalim sa Kanya, ang pili definition ka kausan, ikatan kayo na hindi nabandanan. Sa pag-ibigin naman po kay Pastor Mark, hindi, sa turo niya po talaga, hindi po ako nakaramdam ng yung init sa paligid yung ito. Kasi napaka-galing niya po magturo. At sabi din sa training, so inaamin ko po na hindi ko po nalibigay sa Panginoon na dapat na para sa Kanya. Pero kung mag-ensayo siya, parang sinampal po ako sa katotohanan na Amen. Hindi dapat tayo maging malamot sa Panginoon dahil hindi siya malamot magbigay sa atin. Andun po na yung sa magbibigay po, kaya po minsan hindi sinasagot ng Panginoon yung mga prayer natin kung bakit hindi tayo gumagaling, kung bakit hindi pa sinasagot ng Panginoon yung dalangin mo, yun ay dahil naka-close pa yung kamay mo para tumanggap ng blessing. At nandun nga na maging bukas po sana tayo sa pagbibigay. Na-inspire po ako kay Pastor na, tsaka yung Pastor po na may-ari ng resort na yun. Kasi kung titignan mo, napakasimple lang po nila. Hindi mo po ang akalain na ganun pala sila kayaman. Kaya nandun po na, ang sinabi po ng Panginoon na maging humble ka dapat. Hindi po yung humbleness mo. Kung meron ka man, huwag kang magmataas. Dahil ang Panginoon ang tumataas sa atin at siya rin yung nagpapababa sa atin. Sabi po po dito na yung sa mga kabataan ko na hindi excuse na tayo kabataan para tayo magpapatapag sa pagbibigay sa Panginoon. Kasi sabi po po dito na lagi natin kasama ang Panginoon. Sabi nito na ang grace ng Panginoon ay sufficient para sa atin. At isa pa pong tumatak sa akin na learn to follow Jesus completely with all your heart, mind, and soul. Andoon po na at isulisulitigyan kayo nung itiparabor ni Apo kada tayo at maging masuka. Maging matukal itiparabor ni Apo kada tayo. At sabi po sa mensahe na seek ye first the kingdom of God. Para sa mga kabata ng tipo, marami pa po tayong pagdadaanan sa pag-aaral natin. Pero bilang kabataan, sabi nga na ang matinong Kristiyanong kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaya andun po na ipalalakitin natin yung kaharian ng Panginoon. Andun na sabi nga yung pag-boyfriend,
yung magmamagang pag-aasawa, andun na dapat na alisin muna natin yun. Dahil yung time ng Panginoon ang mas maganda, yung plano ng Panginoon ang mas maganda. So nakita ko rin po yung progress po ng mga kabataan na nung habang nag-roleplay kami, si January po ang tuwa kasi kumakapal na po yung mukha niya. Hindi lang po siya nahiyak. Sa lahat po ng mga lalaki na kabataan na kasama namin, syempre kapag lalaki talaga, dapat strong yung personality. Pero andun po na yung emotion nila, ibinuhos po talaga nila doon. At proud po ako sa kanila sa progreso nilang yun. Tunay na lang kapag nasa Panginoon ka, yung hiya na yun, matanggal, kakapalong ka mo. Sabi nga ni Pastor, na kapag nagtawag sila, nakakain na, dapat magmadali rin tayo. So, itong kampo na to, napakasaya. Si Pastor na naramdaman ko yung pagkakadismaya niya. Kasi nga, yung mga nanay hindi pa nakabunta. Sayang po kasi yung turo. Yung turo po yung sayang doon. At yung turo po doon, napakabigat, talagang nanamnamin mo, talagang babasagin ka, talagang titigayin ka para magbago. At andun na, sabi ko nga sa pinag-pray ko na bata doon, sa taga-nagkurulan, hindi ito yung huli. Pagpos ito yung umpisa ng pagsisilbi mo sa Panginoon. At nandun na sa camp na to, ang dami natin natutunan. Sana sa mga susunod na araw, hindi iyon mawala. Kaya po, yun nga, napakalaga na may notebook tayo, meron tayong notes, para nang sa ganun ay, kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob, andun na, kaya natin basahin at nandun na makakalakas balik tayo.